Mga ka-Republic, nagdilang anghel si Tim Cone. Nagkatotoo ang kanyang sinabing magiging dangerous para sa Barangay Ginebra kung hindi nila seseryosohin ang kanilang laro laban sa Blackwater Bossing. Mula sa assist ni Scottie Thompson, iniligtas ng jump shot ni Japit Aguilar ang gabi ng mga mag-aalak. 1 segundo na lang ang natitira sa game clock. Tinuhog ng Gin Kings ang kanilang pangatlong dikit na panalo para sa 5-2 win-lose record. And for the record, sinabi ng PBA Commissioner na hindi totoo ang paratang ng TNT coach na may umiiral na double standard sa pagtawag ng technical sa mga PBA coaches. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, hindi lang dalawa. Nadagdagan pa ang mga Blackwater players na pinangangambahan ng Ginebra coach na magpapahirap sa kanila. Naunang binanggit ni Tim Cone sina Cedric Berfield at Christian David na tiyak di umanong gagawin ng mga ito ang lahat para sa bossing. At hindi nga nagkamali ang American mentor. Ipinamalas ni Christian David kaya niyang makipagsabayan kina Japit Aguilar at Troy Rosario sa ilalim. Samantalang binubuhat naman ni Cedric Berfield ang scoring ng Blackwater, sumasalaksak ito at tumitira sa labas. Sa first quarter, hirap na hirap ang mga bataan ni Tim Cone. Pumapalag talaga ang bossing, nais iangat ng konti ang posisyon nila sa team standings. Bago ang laban kagabi, 1 panalo 5 talo na ang record ng mga bataan ni Jeff Carriazo. Nauna nang sinabi ng Ginebra coach, aware sila sa kakayahanin na Cedric Berfield at Christian David na nagkakamada ng pinagsamang 51 at 47 points sa nakaraang 2 laro ng mga ito. Kagabi laban sa Gin Kings, 32 points si Berfield at 15 points naman si Christian David. Another 47 points production para sa 2 star player ng bossing. Ngunit hindi lang pala 2 ang dapat pangambahan ng American mentor dahil umikse na rin si RK Ilagan. Ilang minutong naging pinakamatangkad sa loob ng court ang 5'7" na batang tundo, nagkamada ito ng 24 points. Kahit si Jamie Malonzo na 6'7" ay kinakana ni Ilagan sa painted area. Kunting bangga sa dibdib ng Ginebra flying forward, saka fade away shot na napituhan pa ng end 1. 32 points si Berfield plus 15 points si Christian David at 24 points si RK Ilagan. May kabuuang 71 points na yan. Hindi lang pala 2 kundi 3 ang magpapakabog sa dibdib ni Coach Tim Cone. At may pang-4 pa. Sa dying seconds, 99-96 lamang ang Ginebra, ngunit isang defensive lapses ang nagawa ni Troy Rosario, kaya nagkaroon ng pagkakataon si Troy Malilin na ipukol ang libreng 3-point shot na pumasok, kaya naging 99 all ang score with 19.6 seconds left. Napatawag ng timeout si Tim Cone, gayon may hindi naman siya nagalit kay Rosario since ang kanyang instruction ay magbigay si Rosario ng help defense kontra kay Berfield sa right corner, kaya naiwang libre si Malilin. At nang sumunod na play, iniligtas ni Japit Aguilar ang gabi ng Ginebra sa kanyang jump shot mula sa assist na Scottie Thompson, 101-99. Kaya naitala ng Gin Kings ang kanilang 3-game winning streak. Hawak nila ngayon ang 5-2 win-lose record, good enough para pwestuhan ang number 4 position sa team standings. Kasunod ng Ginebra, nasa number 5 position naman ang Tok and Tex na may 4 wins and 3 losses. May 4-game winning streak ang tropang 5G. Speaking of Tok and Tex, sa kanilang laro laban sa Rain or Shine noong May 21, kahit nanalo ay nag-voice out pa rin si Coach Tot Reyes ng kanyang mapait na saloobin tungkol sa aniyay double standard na pagtawag ng technical foul ng mga referee. Na-technical si Tot Reyes dahil sa pagpasok niya sa playing court para ireklamo ang isang infraction na itinawag sa kanyang team. At sa post-game interview, sinabi ng former Gilas coach, may double standard daw na umiiral sa liga. Pag siya raw ang umentra sa court, technical agad. Pag ibang coach, si Tim Cone hindi raw matawagan ng technical.
Ang pahayag na ito ng TNT coach ay nabahira ng dagdag na kulay dahil nabanggit niya ang pangalan ng Ginebra coach. Although si CTC ang naging mentor ni Reyes bilang coach nang maging assistant siya ni Tim Cone sa Alaska, bandang huli naging mahigpit silang magkaribal bilang bench tactician sa PBA. Lalo na't mainit na magkaribal ngayon ang Ginebra at Tok and Tex. Kalaunay tinanggal si Chot Reyes bilang coach ng Gilas at si Tim Cone ang ipinalit. Nang mabanggit ni Chot Reyes ang pangalan ni CTC bilang coach na di raw matawagan ng technical kapag pumasok sa court sa oras ng laban, para sa iba'y may halong selos o inggit ang pahayag niya. Pag siya raw technical agad, pag iba walang tawag. Sinabi naman ng PBA commissioner malinaw ang rules na sinusunod sa oras ng laro. Pumapasok daw si CTC sa court sa oras ng timeout kaya di ito napipituhan ng technical. Samantalang pumasok daw si Reyes habang ang laro is in progress. Kaya na-technical siya. Nang tanungin si Kume kung ipepinalize ba ang TNT coach sa pagsasabi nitong may double standard adjustment ng mga referee, sinabi ng commissioner, pag-aaralan pa raw nila. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, Rudy Verdillo. Oo nga, puro fake news ang iba. Pero hindi naman lahat. Sa iyo rin, Colo Garcia. Shoutout sa iyo, Idol. Huwag daw mauna ang yabang ni Chot Reyes. At sa iyo rin, Radio Drama on Air. Kasamahan ko siguro ito dati sa DCRH o sa DCMM. Sa iyo rin, John Ray Natividad, shoutout sa iyo, Idol. At sa iyo rin, Enrico de Guzman mula dyan sa Belgium, shoutout sa iyo, kabayan. At sa iyo rin, shoutout Borlagatan Donald, mula naman ito sa Singapore, shoutout sa iyo. At sa iyo rin, shoutout Papa Kiko, shoutout sa iyo, Idol. Maraming salamat sa suporta, hindi ka nawawala. At sa iyo rin, Norman Flores, shout out sa iyo, salamat din sa iyo sa walang sawa mong suporta. At sa iyo rin, Edwin Felizardo. At sa iyo rin, shout out Nelson Reyes, yes, nanalo na kagabi. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.